Ngayong 2025, lumabas na ang bagong PCX 160 with updated specs. And it's time for Honda Philippines na ilabas na ang update na to sa PCX 160 tulad ng Road Sync updated kung saan pwede mong i-connect ang phone mo kay PCX 160 at may navigation. Pwede din mag-music gamit ang intercom mo at mag-voice control navigation. Aside sa TFT display ni PCX 160, dinagdag na din sa update ni PCX 160 ang covered handlebar nito na mas mukhang maangas at malinis tignan. Parang sakto sa 2025 ang modern design na handlebar. Yung mga buttons din madaming nadagdag tulad ng menu navigation for TFT display nito, then yung hazard and start and stop system at passing light. At ito pa yung isang updated na version ni PCX 160. Yung sa bandang rear suspension niya ay bago na din or updated dual shock absorber with sub-tank pre-adjusted na. Then with traction control system na din ito and anti-lock braking system. Talaga namang kinumpleto. Syempre latest model to kaya loaded with smart keyless control system with anti-theft protection pa. So napansin nyo, yan yung mga updated na ginawa ni Honda sa kanyang PCX 160. Grabe, talagang in-overload na sa specs. So yan ang ine-expect natin na i-update ngayon ni Honda Philippines ngayong 2025 sa kanilang bagong PCX 160. Now let's stick sa engine specs. Check natin ang engine specs nito. Meron siyang 160cc, single overhead camshaft pa din, 4-stroke and 4 valves na. Liquid cooled and PGM FI with ESP engine power. Then ang max power nito is 15.8 horsepower at 8,500 RPM. Max torque niya 14.7 Nm at 6,500 RPM. Compression ratio 12.0:1 and the boring stroke is 60 mm by 55.5 mm. Fuel capacity is 8.1 liters. And then sa dimension is wala namang pinagkaiba sa standard. Medyo konting-konti lang. Sa dimension niya, meron tayong seat height na 764mm kasi bago at pinaganda na ang seat cover or ang seat style na itong PCX 160 na Road Sync Edition 2025. Then ang wheelbase niya, 1,313mm. Ang length, 1,936mm. So, bali seat height, wheelbase, length, yung kanyang sukat. Then ang kanyang timbang is 133 kg. So 133 kg ang kanyang curb weight. Then ang height naman ito is 1,123mm. For the ground clearance, meron tayong 135mm. Standard naman yan. With 742mm sa kanyang width. So ang kanyang ignition system is full transistorized. And of course, electric starter po ito. Fuel supply system, PGM, fuel injected na rin po. Fuel type niya is 91 to 98 octane unleaded or premium para sa atin sa Pilipinas. Transmission type, CVT, continuous variable transmission, gearbox, variable speed. Then sa mga gulong naman tayo, rear wheel size niya is of course sa likuran 13. Ang kanyang complete size is 130/70/13 sa likuran po yan. And sa harapan naman is 110/70/14. Ayan, ang gulong is radial tires and both tubeless po ito, harapan at likuran. So 13 ang likuran, 14 ang harapan, radial tire at tubeless. So para sa akin, it's time for a change. Ika nga nila, 2 to 3 years na din nang namamayagpag kasi itong PCX 160 parang yung ADV 160 ni Honda. So kaya kailangan na din ng upgrade sa mga specs at safety features. Modern days era na din kasi tayo. Tulad ni Yamaha, nag-setup siya ng bagong Aerox at NMAX na may turbo or update or upgrade sa kanyang CVT performance, and nagdagdag din siya ng mga features like yung TFT display, Yamaha Connect niya, yung Y-Connect, navigation, music, dual disc brake. So yun ang kailangan ng Honda Philippines na habulin pagdating sa upgrades ngayong 2025. Meron ng 3 variants itong standard variant is yung currently na available sa atin sa Pinas. So itong PCX 160. So yung ABS variant meron naman din tayo dito. Pero syempre yung updated variant na ilalabas ngayong 2025 dito is hopefully yung Road Sync variant ni PCX 160 kasi yun ang inaantay nating lahat na update. Hindi lang yung paisa-isa na ABS, di ba? So ang hinihintay natin ngayong 2025 ay ilabas na ni Honda Philippines yung Road Sync variant niya kung saan kumpleto na ito with ABS, traction control, dual disc brake harapan at likuran, dual shock absorber with sub-tank, plus yung Road Sync application TFT display na may phone connect, music, navigation, and yung kanyang voice control.
So para magkaroon kayo ng idea sa mga prices na itong PCX 160, sa Indonesia kasi is nasa 122,000 ang standard nito, or yung CBS lang siya, ta standard version, hindi walang update masyado parang sa atin. Ang price niya sa Indonesia is 122,000. Then yung ABS variant naman nila doon is 135,000. And then yung road sync variant nila is 150k lang. So yung mga prices na to is parang similar na agad sa atin eh. Kaso nga lang yung sa atin kasi parang standard version lahat. ABS lang yung dinagdag, dual disc brake lang. Sa kanila yung standard version tsaka ABS variant may mga bago na. Meron ng handle grip or handlebar cover. So hopefully lumabas siya ngayong 2025 under the Honda Philippines para naman sunod-sunod na ang update netong mga motorcycle brand na to na malalaki like si Honda and Yamaha. So hopefully lumabas man yung road sync variant hindi rin ganun kamahal at kayang-kaya ng presyo nating mga rider.